Kim Chiu iniyakan si Padre Pio. Okay. Ay ako muna, shoutout muna. Maraming salamat kay Maria Erica Servino Ranoco para sa aking outfit for today. Birthday gift niya ito, sinuot ko. At yung susutin ko bukas, yun pa rin uli. Ang birthday gift niya pa rin yan. But anyways, ayun na. Nakita naman natin yung picture na kung saan, di ba nag-abroad at pinuntahan niya yung lugar na kung saan pinanganak, doon lumakas si Padre Pio. Alam niyo may mga tao talaga na na mahigpit ang kapit sa ganyan. Ito ba sa Vatican? Sa ano to Di ba nag-Italy sila? Ayan, Italy yata or something. So yung caption hindi ko masyadong mabasa. So magmula, wait. Tama. Before sa London. Before pa ba yan? Magmula sa London, sumigway sila sa Italy. Pero matagal na yan. Ang tingin hindi ko. Hindi ba yun nakaraan? Oo, hindi. Ay, nawala dito. Nasaan ba yun? Sige, chika ka muna. Oo nga, matagal na to kasi mahaba pang buhok ni hindi kasi nga, di ba parang nag-birthday din si Padre Pio nung September 23. Kaya nagano siya. Kaya yun yung mga post-post niya. Well, makikita naman natin na si Kim religyosa talaga. Hindi lang meron siyang imahe ng Santo Niño at ng Mama Mary. Meron din siya sa Chinese, mga Buddha or something, mga ganon. At lahat halos yata ng santo dinadasalan ni Kim, which is okay. Isang pagpapatunay na matibay ang pananampalataya nito bilang isang Katoliko. Yun nga, kahit na ano pang relihiyon ka man, pero yung talagang nararamdaman mo kung may takot sa Diyos yung isang tao Diba? May pagmamahal sa Diyos. Katulad nga nakikita natin si Kim Chiu, kahit na meron siyang na-mention mo kanina tungkol sa mga Chinese, pero meron Catholic din siya na parang pinaniniwala. Yes. Bago ang lahat, teka muna, batiin ko lang muna na get well soon kay Maritisay Tablan. Nakagagaling lang niya ng Hong Kong, tinamaan na siya kaagad ng flu. Ano ba yan? Sana gumaling ka na para magkita tayo bukas. Ay, bukas sa mga sunod na araw kasi hanggang next week hanggang next week lang siya. So sana. From shoutout kay Filimon Kayanan, ang ganda ng haircut ni Don Sarmino. Sana maganda rin si Ray Pumalo. Ay, hindi pala. Ang ganda rin ni Ray Pumalo. Yung kasi naman na walang katapusang tawanan at kulitan. Ha, ha, ha. Shoutout kay Carlo Marasigan. Ayan. Del Grab, you don't condemn corruption and the people doing it. Then you become part of the problem. Ayan, sinabihan ka na. Del Grab. Although I respect your opinion, I will not be friends with anyone who was and is blatantly raping people of Philippines and their hard-earned monies. I will keep the friendship if there was remorse and change. Yun nga yung remorse and change. Yung kung talagang pinagsisisihan at yes! Pero sana naman sincere talaga yung pagsisisi. Tama naman. Pwede naman sabi natin, dumitouch tayo. Bigyan mo na natin sila ng pagkakataon na magnilay-nilay at pagsisihan lahat ng kanilang mga ginawa. And then, I get yung point ni Delgra. Baka kasi ganito. Halimbawa, ako yung na-accuse. Pero parang wala mang lang remorse, walang pagbabago sa akin. Ganun Pinagmamalaki ko pa. Yes, totoo naman yan. I agree with you, madam. I with you, friendship. Totoo naman yon. At dapat, kapag ka nagsisi ka at nagnilay ka sa mga kasalanan mo, gumawa ka ng mabuti. Kumbaga rumesbak ka. Rumesbak ka ng isang kabayanihan, mga ganun. Whatever kabayanihan is that, nasa yun na yun. At patunayan mo sa sambayang Pilipino, at hindi lang naman sa mga Pilipino, kundi sa kaibigan mo, patunayan mo sa mga kaibigan mo na nagbago ka na at hindi ka nagagawa ng kahit na anong kasuklam-suklam. Yun nga yung example ko kanina kay Tita Lolit at Douglas Quijano. Talagang hindi tinolerate, pero hindi kinundina. Tapos sa kanya umiyak si Tita Lolit. Hindi, pwede mo naman kundinahin yung kaibigan. Pwede mo naman sabihin. Hindi mo hinusgahan na ikaw ganyan. Sabihan mo sa kanya, magbago ka, hindi dapat ganyan. Talakan mo, pagalitan mo, sabunutan mo bilang sa kaibigan yung mga ganun. Pero hindi kinukundina. Ano yan? Ikaw nga nagsisimula nung gano'n na friendship. Wala, kasi ikaw nagsabi, di ba? Sinabi ko kay Tita Lo. Ang sinabi mo na hindi kinukundina. Ano ba yung kundina? Hindi dapat gano'n. Dahil sige nga, panindigan mo yan na game. Hindi dapat kinukundina. Ang sinabi ni Delta. Sasabi mo lang na hindi kunindina. Yung kay ano bang i-explain mo ang kinundina? Ang kinundina, di parang hindi mo sa tinutulungan. Di ba sinabing hindi nga tinolerate? Di ba yun nga sinabi ko? Di ba? Hindi tinolerate. Ayan na, nasa bungangan. Siya mismo mali ang interpretation. Dapat hindi mo talaga kinukundina.
Oo. Ayun. Ay, dapat kundinahin mo Ay, pala. naku, tama na. Tingnan mo, ikaw, miss ko Dapat na- kundinahin Ang mo. sinabi ko, hindi niya tinolerate. Pinagsabihan niya nga na Dapat ano na naman. kundinahin mo Ito na, yan. ano naman Talakad itong mo ginawa yung kaibigan mo, ganon. Naku, may sinabi ko nga kanina na. Ay, Kaya pwede ka naman. pala. Wait, sandali si Kim Chu. Oo, si Kim Hindi ka na Chu. nag-comment doon. Ay, hindi. Sabi ko nga gano'n, Okay. diba? Okay na yon at isang maganda talagang ehemplo tong si Kim. Hindi lang sa mga Katoliko, kundi sa mga Chinese community. Tsaka Kasi, yun sa mga fans niya talaga, I'm sure, yun mga ganyan dapat. Kung meron kang i-idolize, makita mo na walk the talk ka dapat eh. Kung ano yung ginagawa mo, yun ang Naku, yun ito na nga. ipakita mo. Basahin na nga natin yung message si Carlo Marasigan. Oh, baka yun pa rin Hey, eh. Tito Ray and Kuya Dondon, good news po mga Signal TV subscribers dahil may bagong channel lineup ng ANC. Mapapanood na sa Signal TV channel 25 May mga SC at eh. 2528 sisimula ngayong November 25. Okay. Lumabas kamakailan ng balita na iniyakan ni Kim Chiu si Padre Pio matapos siyang bumisita at magdasal sa dambana ng santo. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ng aktres ang kanyang emosyon habang taimtim na nagdarasal at humihingi ng gabay. Kilala si Kim bilang isang taong malapit sa kanyang pananampalataya at maraming beses na rin siyang nagpahayag na sa gitna ng kanyang mga pagsubok, dasal ang kanyang sandigan. Maraming fans at netizens ang nakarelate sa naging reaksyon ni Kim dahil kilala si Padre Pio bilang patron ng mga may mabibigat na pinagdadaanan at ng mga nananalig sa kapangyarihan ng panalangin. Umulan ng suporta at komento online kung saan pinuri si Kim sa kanyang pagiging totoo at bukas sa pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Ang moment na ito ay nagbigay inspirasyon hindi lang sa kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin sa ibang tao na humuhugot ng lakas ng loob sa pananampalataya at dasal. Hindi napigilan ni Kim Chiu ang kanyang emosyon ng personal siyang bumisita sa dambana ni Padre Pio kamakailan. Ayon sa mga nakasaksi, kapansin-pansin ang pagluha ng aktres habang team na nananalangin at humihingi ng gabay sa santo na kilala bilang patron ng mga dumaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Si Kim, na matagal nang kilala sa pagiging matatag at paladasal, ay ilang ulit nang nagsabi sa mga panayam na ang pananampalataya ang nagsisilbing sandigan niya sa kabila ng mga hamon sa kanyang personal na buhay at karera. Kaya naman hindi nakapagtataka na labis siyang naantig sa pagbisita sa dambana ng santo ng mga himala. Agad na umani ng reaksyon mula sa mga netizens at tagahanga ang mga larawan at video na kumalat online, kung saan makikitang halos mayak ang aktres habang nakayuko sa taimtim na panalangin. Marami ang nagpahayag ng suporta at paghanga sa pagiging totoo ni Kim sa pagpapakita ng kanyang pananampalataya, bagay na mas nagpalapit pa sa kanya sa publiko. Napaka-inspiring ng ginawa niya. Totoo siyang tao at hindi nahiyang ipakita ang kanyang pagiging Kristiyano, ayon sa isang komento ng fan. Sa kabila ng kanyang kasikatan at mga tagumpay, ipinakita muli ni Kim Chiu na nananatili siyang grounded at matibay ang kapit sa Diyos. Para sa marami, nagsilbing inspirasyon ang kanyang pagluha kay Padre Pio, paalala na kahit ang mga artista ay may pinagdadaanan at ang dasal ang pinakamabisang sandigan. Sa mga larawang kumalat online, makikita ang kapamilya actress na tahimik na nananalangin at kalaunan ay napaluha habang taimtim na humihingi ng gabay sa kilalang santo ng mga himala. Ayon sa mga malapit kay Kim, matagal na niyang pangarap na personal na makadalaw sa dambana ni Padre Pio dahil kilala itong takbuhan ng maraming deboto, lalo na yaong may mabibigat na pasanin at panalangin. Kilala rin si Kim bilang isang taong malapit sa Diyos at sa maraming pagkakataon ay nabanggit na niya na dasal ang pinanghawakan niya sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Agad na naging usap-usapan online ang naturang pagbisita, lalo na makita ng fans ang pagiging emosyonal ng aktres. Sa social media, bumuhos ang papuri at suporta mula sa mga tagahanga at netizens. Nakakaiyak din makita si Kim na ganito katotoo sa faith niya. Isa siyang inspirasyon. Hindi lang siya magaling na artista, mabuting tao din siya, kita sa puso. Padre Pio, ipagdasal niyo po si Kim. She deserves happiness and peace. Sa Twitter at Facebook, nag-trending pa ang pangalan ng aktres matapos mag-share ng kani-kanilang sentiments ang mga Fenny, gamit ang hashtags na Kim Chiu at Padre Pio at Faith in Action. Marami ring nagbahagi ng sariling karanasan sa pagdalaw kay Padre Pio at ikinumpara ang kanilang emosyon sa naranasan ng aktres. Para sa ilan, ang ginawang ito ni Kim ay hindi lamang simpleng pagbisita
kundi isang matinding patunay na sa kabila ng kasikatan at tagumpay, nananatili siyang grounded at matibay ang kapit sa Diyos. Para naman sa kanyang mga tagahanga, nagsilbi itong paalala na ang panampalataya ay nagbibigay ng tunay na lakas. Kahit pa sa pinakamahihirap na panahon, ipinakita ni Kim Chiu na hindi lang siya isang artista, kundi isa ring tao na may malalim na pananampalataya. Ang pagluha niya sa harap ni Padre Pio ay simbolo ng pagiging totoo at taos pusong deboto. Isang bagay na bihira nating makita mula sa mga kilalang personalidad. Nakaka-inspire din ang ginawa niya dahil pinapaalala nito sa mga tao na kahit gaano tayo ka-busy o gaano kataas ang narating sa buhay, mahalaga pa rin ang pananalig at paglapit sa Diyos. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming netizens at fans ang naantig. Dahil nakita nila kay Kim ang pagiging relatable at makadiyos na nagbibigay ng lakas ng loob sa marami. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng showbiz update, kundi isa ring faith story na nagbibigay pag-asa at inspirasyon.